Nagsubmit ako ng CV, nag-reply sila through email. At saka nagduda pa ako kasi doon sa advertisement sila is thousands or marami nang nagre-reply. So, hindi ko inakala na yung application ko is mapansin nila. Good day everyone, ito na naman si Pubs in Australia channel. Ngayon is holiday dito sa Australia dahil sa tinatawag nilang Anzac Day. So holiday, Lunes ngayon, holiday, walang pasok at saka maulan. So try nating bisitahin yung isang restaurant, The Dick Restaurant. So isa yun sa mga famous na restaurant dito para makapagkape-kape lang tayo. I-share ko din sa inyo kung paano ako napunta dito sa Australia at saka para magkaroon kayo ng idea sa mga balak na pumunta dito sa Australia. Mga hindi pa nakakilala sa akin, isa po akong civil engineer na nandito ngayon sa Western Australia. So ngayon ibahagi ko sa inyo kung paano ba ako napunta dito sa Australia at paano ba ako nakakuha ng trabaho dito. So way back 2017 kasi we decided with my wife na mag-migrate dito sa Australia. So we are both civil engineers. Mula po kami sa Middle East. So nanggaling po ako sa Doha, Qatar. So yung pamilya ko is nandun po kami sa Doha, Qatar for 16 years. So ano ba yung mga reason bakit napakapag-decide kami na mag-migrate dito sa Australia? Although maganda naman yung trabaho namin doon, we're both may trabaho naman kami ni Mrs. at saka may isang anak lang din kami. And then nasa Australia din nagtatrabaho yung nasa Qatar din nag-aaral yung anak ko. Pero in 16 years na nagtrabaho kami sa Middle East, may mga realization kasi kami na hindi kami pwedeng magiging permanent resident sa Middle East at saka wala din chance na magiging citizen kami doon. So one day we decided na mag-apply dito sa Australia, so through skilled migration pathway. So yung skilled migration pathway, yun yung may tatlong visa na pwedeng applyan nun. So pag sinasabi mong skilled migration pathway, yung profession mo, yun yung gagamitin mo para makapag-apply dito sa Australia. So yung unang gagawin doon, i-check mo kasi yung i-check mo yung profession mo kung nasa tinatawag ba na yung sa occupational list na shortage ng mga occupation dito sa Australia. So kung nandun yung profession mo, so kailangan kang magpa-assess sa assessing body para ma-evaluate yung mga documents mo o yung profession mo equivalent sa education system dito sa Australia. Tapos i-consider din nila yung experience mo, yung educational attainment, yung experience mo at saka yung English test. So mahalaga yon. So once may skills assessment ka na, so yung skills assessment pala is iba-iba. So may mga assessing body tulad ng related sa medical is iba yung assessing body nila. Sa mga engineers naman is yung tinatawag na sa Engineers Australia. So once meron ka ng assessment, may positive outcome ka na, so pwede ka nang mag-lodge ng yung tinatawag na expression of interest. So yung expression of interest naman, yun yung application mo, through online lang siya, towards government sa Australia na may balak ka na or interested ka na mag-apply or mag-migrate dito sa country nila. So may tatlo tayong visa na pwedeng applyan. Kung mataas yung score mo, yung point system mo, is pwede kang mag-apply pwede kang ma-invite ng Australia
yung tinatawag nating yung 189. So yung 189 is permanent resident visa siya. So pupunta ka dito with permanent visa na walang expiration. So kasama na yung family mo, yung mga dependent mo. Ay yung pangalawa naman is yung visa 190. So yung visa 190 naman, yun yung permanent resident din siya. Pero yung nag-sponsor sa iyo is yung state or regional area. So kung may nag-invite, kung medyo mababa yung score mo, pwede ka sa 190. So yung isa naman is yung 491. Yung 491 is temporary visa naman siya, pero pathway din siya to permanent residency at saka citizenship. So yun yung tatlo na visa na pwede mong applyan dito kung ikaw ay isang professional or skilled worker na pasok na lang doon sa occupational shortage dito sa Australia. Balik doon sa situation namin ng misis ko is we are both civil engineers at saka parehas kaming nagtrabaho sa Middle East. So ang ginawa namin is nagpa-assist kami sa Engineers Australia doon sa qualification namin. So nagpa-member kami ng Engineers Australia and then nagpa-assist kami. Yun, na-receive namin yung positive outcome ng skills assessment namin. So ginamit namin yun. Nag-submit kami dalawa ng expression of interest. So in-applyan namin yung tatlong visa. Kasi in-anticipate namin kung sino yung unang ma-invite na sa amin, so siya yung magiging principal applicant ng visa dito. Pero naabutan kami kasi kami ng pandemic, so medyo natagalan yung proseso. Nag-start kami 2017 at saka nag-decide kami na itutuloy yung application namin kasi that time medyo nawala na kami ng gun or nawala na kami ng pag-asa na makapunta pa dito. After ng pandemic, so doon kami nag-desisyon na itutuloy namin yung pagpunta namin dito. And then, so yung nalansya namin yung expression of interest namin, hanggang naghihintay kami. Naghihintay ng invitation kasi through invitation lang kasi bago ka maka-apply ng visa. So habang naghihintay kami ng invitation, try ko din nag-apply online. Nagbaka sakali ako na may makuha akong offer papunta dito. Sa kaka-apply ko siguro thousands or sa dami ng application. Sa awa ng Diyos is may isang employer na nag-reply sa application ko. At yun yung nagiging employer ko ngayon. So nakuha ko lang yung email address nila kasi may advertisement sila sa Facebook sa Pilipinas naka-base na Facebook group. So may advertisement sila na kailangan nila ng quality engineer at the same time may background sa estimate at saka sa safety. Tama naman yung nagiging experience ko kasi is nagiging tugma din doon sa kinakailangan nila. Kasi sa Middle East, pag sinasabing quality engineer ka, is ka din, expose ka din or in coordination ka din sa safety department. So yun, nag-submit ako ng CV and then nag-reply sila through email. At saka nagduda pa ako kasi doon sa advertisement sila is thousands or marami nang nagre-reply. So, siyempre maraming application. So, hindi ko inakala na yung application ko is mapansin nila. Kasi sa dami ng nag-a-apply, dami nagko-comment doon sa pinost nila. Tapos, nire-replyan lang nila na send your resume. Tapos, sabi pa doon na yung mga iba pa nagpa-private message doon sa nag-post sa nasabing trabaho ng company ko. So kibali ang ginawa ko lang is send lang ako ng send. So hindi ako nag-expect ng malaki. So by the grace of God, na-receive ko yung reply sa email na sabi daw na i-consider nila yung application ko. So, yun. And then, yung pinaka-boss mismo, nag-email siya na
para magkaroon kami ng direct conversation. Gusto niyang ipa-message doon sa Facebook, sa messenger niya. So, minisage ko siya sa messenger ito. So, diniscuss ko yung qualification ko. Tapos, yun, it's a long story. It's around 3 months to 4 months yung conversation namin. Kasi that time, may mga ine-expect sila na mga projects. Pero, hindi pa siya confirm kung ma-award sa company. So, after 4 months, 4.5 months, sabi ng employer na magsisend siya ng sample ng mga trabaho. So, nag-send sila ng drawings, pinapa-estimate sa akin. So, ang ginawa ko pa, kasi yung mga pinagsisend nila na mga tender drawings is mostly walang mga measurements. So, ginawa ko na lang yung best ko kasi yun yung parang nagiging final interview ko. Sa totoo lang, hindi nga ako nakausap ng employer ko. Hindi siya tumawag. So, ang nagiging conversation lang namin is doon lang sa messenger. So, yun. Sa madaling salita, after ko na-send yung mga works ko, yung mga pinapatrabaho sa akin, is sabi niya, okay, we have to start process your visa. So, sabi niya, i-arrange niya doon sa migration agent kung paano yung proseso at saka yung migration agent ay yung kumukontak sa akin. So, the first plan is ipaprocess nila sa akin is working visa kasama yung family ko, yung 482. So, after a week, nag-message yung agent na yung daw muna, visa 400 or specialist visa muna yung i-process kasi yung visa 482 kasi workers visa medyo matagal yung proseso. So hindi na ako mahintay kasi ng employer kung ganun katagal. So after nun, sa madaling salita, pinrasis nila yung visa 400 or specialist visa. So ang nangyayari nun is patapos na din yung project ko. So nagpaalam ako sa company, sa awa ng Diyos naman is pinayagan ako. And then nakiusap ako sa kumpanya kasi sa Middle East, pag more than 5 years ka na sa company, kailangan mong magbigay kasi ng 2 buwan na notice period bago ka makaalis sa kumpanya. So, sa awa ng Diyos, pinayagan ako na in 2 weeks lang is mag-handling over ako sa mga documents ko doon sa isang quality personnel namin. So, sabi ko, sa Panginoon siguro, ito yung para sa akin talaga kasi hindi parang nagiging smooth kasi yung process, yung proseso ng from visa hanggang processing sa visa. Kasi yung visa 400, madali lang kasi, around 2 weeks lang siya kasi may complete documents na ako. Meron na akong skills assessment at saka meron na din akong English exam. So, yun na-process nila yung yung visa 400 in around 10 days. So, at then nung lumabas yun, sabi ng employer ko is kailangan na akong mag-travel in 2 weeks. So, medyo short yung preparation ko considering na inaayos ko pa din yung kalagayan ng family ko, yung misis ko at saka yung anak ko sa Qatar kasi hindi ko pa alam kung kailan ako makabalik ng Qatar. So, in short, naayos naman yung lahat. So, kaya nakapunta ako dito sa Australia gamit yung 400 visa, EC400 or yung specialist visa. Yung specialist visa pala is good for 6 months lang siya from the date of entry. So, within that 6 months, kailangan ma-process nila yung another visa ko. So, yun yung pinrocess ng kumpanya ko. Yun na yung permanent residency visa.
So doon sa permanent residency is kasama na yung family ko doon. So yun, so nag-resign ako doon sa trabaho ko. Nag-stop ako after 6 years. So nag-stop ako September 8, 2025, and then nag-travel ako papunta sa Austria September 10. So isipin nyo yun, isang araw lang yung nagiging preparation ko at makasama yung family ko. Isang araw, pag kinabukasan, lipad kaagad ako dito sa Australia. Pero ang tinitingnan ko na hindi yung the way na pinahirapan ako, kasi yung pagpunta ko dito hindi ko talaga in-expect, at saka isa talaga tong malaking blessing para sa akin, kasi medyo sa ngayon kasi medyo maraming applicants doon sa expression of interest. So inuuna nila yung mga pending na mga aplikante during the time of pandemic. So yun, so lumipad ako dito September 10, and then bumalik ako ng Qatar ng December 2025 kasi kailangan akong mag-entry sa Qatar every 6 months kasi yung family ko is under pa sa visa ko. So sa awa ng Diyos is as per plan, pinrasis ng company yung permanent residency namin, at saka as of now I'm using my yung tinatawag na bridging visa, na while waiting ka sa grant ng permanent residency kasama yung family mo is yun yung gagamitin mo para legally ka na mag-stay dito sa Australia. So yun yung nagiging yung nagiging journey ko kung paano ako nakapunta dito sa Australia. So para dun sa mga nagbabalak na mag-apply para dito, minsan kasi yung plano natin hindi siya binibigay ng Panginoon. Hindi kasi yung plano namin talaga is yung skilled migration pathway, but yung binigay ng Panginoon sa amin, kasi matagal na kami naghintay noon, yung binigay ng Panginoon namin is direct employer pala, at saka hindi na siya temporary visa, kasi yung in-offer ng company is permanent residency visa. So hindi ko ina-expect, itong lahat ay blessings galing sa Panginoon talaga. So yun, sa mga nagbabalak na nag-apply, at saka sa mga may application na at saka naghintay, wag lang kayong mawalan ng pag-asa, kasi may tamang panahon talaga para sa atin. Kasi isipin mo 2017 pa kami nag-apply, at saka may mga ups and downs. Minsan nawalan ka na ng pag-asa, minsan yung mga kasabayan mo mas nauna pa sila na-invite sa'yo, mas nauna pa sila naka-receive ng visa. Pero sa isang iglap pala, may ibang plano yung Panginoon, kasi ang nangyari sa akin is direct yung employer. Pagdating ko dito, may binigay pang free accommodation na nasa likod lang din ng opisina namin. So dumating ako dito ng September 10, and then dumating ako September 11 rather, and then nagpahinga ako ng 2 days. So 11, 12, 13, 3 days. So I started my work here in Australia officially on September 15. So ganon kabilis na after ko nag-stop sa previous company ko, hindi man ako nakapagpahinga ng medyo matagal-tagal. So yun lang, yung advice ko lang doon sa mga nagbabalak or plano pumunta dito sa Australia, lalo na doon sa mga medyo bata-bata pa or kahit may edad na, kasi yung visa dito is mas maganda mag-apply ka before 45, kasi may mga corresponding points kasi siya, depende doon sa age mo. So doon sa mga nagbabalak na pumunta dito, so ituloy nyo lang yan, kasi makikita naman ng Panginoon yung mga heart's desires ninyo, at saka sila si God yung nakakaalam kung ano yung makakabuti para sa iyo. Huwag kang mawalan ng pag-asa, kasi kahit pa may mga kasabayan ka, hindi naman kayo parehas ng journey papunta dito.
basta consistent ka lang sa mga plano mo, focus ka lang kung ano yung gusto mong marating. So para doon sa mga naghihintay ng mga invitation, so try nyo din mag-apply online. Yung may mga maraming pwede ma-apply online. It's either sa Facebook, yung akala nyo is scam, try nyo lang mag-send, basta i-check nyo lang yung legality bago kayo mag-proceed. Kasi yung sa akin, hindi ko din talaga ini-expect na legit pala yung advertise, kasi thousands na yung nag-reply. Tapos sino nag-aakala na mapansin yung invitation, yung application ko. So ulitin ko sa mga balak na pumunta dito, mga skilled workers, mga welders, electricians, engineers, mga nasa medical fields, kung talagang plano nyo, gusto nyo matry yung Australia, kasi talaga dito, yung parang maganda talaga ditong mag-raise ng family, para sa future ng family, kasi magkaroon kayo ng chance na magiging permanent resident at saka citizen dito sa Australia. So sa mga balak mag-apply dyan, wag nyo nang hintayin yun bukas, try nyo na ngayon. So kung meron din kayong mga tanong, baka sakali comment lang kayo sa baba para try kong sagutin yung mga questions ninyo. Okay, maraming salamat sa panonood. I-try muna natin yung coffee nila sa loob dito ng The Dick Restaurant. Okay, see you later. Yung kaibigan ko, yung ka-workmate ko, sa yung nagsabi na maganda daw dito. So worth it naman yung pag-travel natin papunta dito. Since nag-take naman ako ng lunch na sa bahay, umu-order na lang muna ako dito ng hot chocolate nila at saka itong carrot cake. Kung titingnan nyo, ito yung view habang nagkakape dito sa The Dick Restaurant. So tingnan nyo naman yung view, talagang nakaka-amaze. So tapos na tayo ngayon dito sa The Dick Restaurant. So maganda yung view nila. Nakapagkape na tayo. So nakita na natin yung view sa loob. Yung chocolate nila masarap, hot chocolate. Yung carrot cake nila masarap din. So yes, the best. Babalik na tayo doon sa Busselton, sa city proper. So try natin dadaan doon sa JC. Siguro maraming tao ngayon doon. So and then after, babalik na tayo sa room para magpahinga, kasi bukas trabaho na naman. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood.